Marami man ang ating mga pagkakaiba, sa salita at kultura'y damdamin nagkakaisa. Halina't balikan natin ang nakaraan, mga kwento'y pakinggan na wika ng sangnandaan. Nagkakaiba sa kultura, nagkakaisa sa diwa at pag-ibig ng ating bansa. Kakaiba sa itsura, gamitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. Umaagos, dumadaloy, nagbabago na buhay. Wika'y magsisilbing tulay, o pailog o sa dagat, bundok at kapatagan. Wika'y magsisilbing tulay. Magandang araw sa inyong lahat. Matapos nating maipaliwanag ang konsepto ng ating documentary series na Usapang Wika, pag-usapan naman natin ang ating mga pangunahing wika. At ang una nating tatalakayin ay ang Tagalog. Bakit nga ba madalas itong napagkakamalang wikang pambansa? Okay, tanong ko sa inyo, ano ang pambansang wika ng Pilipinas? Tagalog. Mali! Ang tamang sagot ay Filipino. Filipino ang ating pambansang wika. Seryoso, ma'am? Tagalog at Filipino, hindi ba parehas lang yun? Di ba one and the same lang yun? Si ma'am naman, you're joking. Like Filipino and Tagalog, what's the difference? Don't English me during my Filipino class. Ibig sabihin, hindi nyo alam ang pagkakaiba ng Filipino at Tagalog? Magkaiba ang dalawang iyan. Upang tulungan tayo ipaliwanag, Madam Lourdes Hinampas and Sir Michael Coroza, pasok! Katulad ng iba pang mga wika sa Pilipinas, ang wikang Tagalog ay mula ito sa pamilya ng wikang Austronesian. So, ibig sabihin, no, kapamilya din ito yung mga wika na mga nasa bansang Malay Peninsula at saka sa mga Timog Silangang Asya. So, ang wikang Tagalog, sinasabi nila na ito ay mula doon sa salitang taga-ilog. Plus, naging Tagalog. Kasi noon, ang pagpapangalan sa mga lugar ay batay doon sa ano yung mga katutubong bagay na nasa kapaligiran. Halimbawa, o taga saan ka, taga Manggahan, taga Santolan, kasi maraming mangga at santol. So yun nga, na ang pangalan ng wika ay Tagalog. Ang pangalan din sa mga tao ay Tagalog. So ang Tagalog ay ayon ito dun sa saliksik din ng Komisyon sa Wikang Pilipino. Ito yung wikang ginagamit sa lalawigan ng Aurora, ng Bataan, ng Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Marinduque, Mindoro, Nueva Ecija, Palawan, Quezon, Rizal, Zambales at sa Calakhang, Maynila. At batay sa survey ng NSO noong 2010, Tagalog ang may pinakamalaking ilang ng wikang sinasalita sa buong Pilipinas. So, nasa 22 million ang nagsasalita ng Tagalog. Mahabang paliwanag ang kakailanganin mo para ipakita kung anong struktura nito o anong sistema nito. Pero Tagalog yon na nalinang ng mga tao na nasa Katagalugan. At kung anong pangalan ng wika, yun yung pangatawag sa mga tao. Tagalog. Kung paano ang mga Cebuano ay Cebuano. Mga Ilocano ay Ilocano. Yung wika nila at yung tawag sa kanila, Ilocano rin. At kaya nga sa isang banda, may Filipino rin na wika. Kasi yung Filipino na yon, yun naman yung pambansa. At yung Filipino, sabi mo, Filipino ka, anong wika mo? Bilang mamamayan ng bansang ito, hindi wika ka rin na Filipino. Ang tawag mo doon sa tao at doon sa wikang pambansa ay Filipino. Tutukoy ka rin ng mga variants ng wika. Kasi yung Tagalog, bilang Tagalog, may mga variants yan na maaaring hindi taglayin ng Filipino na pambansang wika. Kung taga-Mayahay, Laguna, kung sasabihin ko, nakakasura ka naman, kadami-dami mong pagkakatatanong, surang-sura na ako sa iyo. Magiging taga-Laguna ako pagka ganun. Kaya ko rin gayahin yung Batangging. Ala, ay ba't kagayaan? Oh, ay gab-ina
Eh, daming pang itinatanong eh. Eh, ako'y napapagod na. Ang taga Malolos naman, sasabihin kayo. Dapat eh, ipagpaliban na muna natin. At tayo ay masyado nang didilimin. Eh, kayo'y kung saan pa uuwi. Hindi isa yung Tagalog. Maraming Tagalog. Ang pagkakapareho lang siguro, yung kahit Tagalog Batangas pa, o Tagalog ng Cavite, o Tagalog ng Bulacan, may pagkakaunawaan sila. Kaya alam mong Tagalog yung sinasalita. Kung titingnan natin, no, na ang lingua franca talaga ng Pilipinas ay Filipino. Kahit saan ka makarating mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, kapag marunong kang mag-Filipino, mas higit kang naiintindihan. So, kung titingnan natin, no, mas marami talaga yung nagsasalita ng Pilipino kaysa sa yung Tagalog talaga ng mga Timog Katagalugan. Gamitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. O pailog o sa dagat, bundok at kapatagan, wika'y magsisilbing tulay. Pagkakaisa ng pagkakaiba. O pailog o sa dagat, bundok at kapatagan, wika'y magsisilbing tulay. Pag sinabing baybayin kasi, yun yung sulat ng mga Tagalog. Yung 4 things you need to know in order to learn yung writing system of the Tagalog and be able to write all the Tagalog, any Tagalog word. So una, 17 symbols. So ito. Second, yung rule niya sa spelling. Ang rule niya sa spelling ay kung anong bigkas siyang baybay. Kung paano mo sinabi, ganun mo isusulat. Ito pa ang difference. Halimbawa, pag pinaspell ka ng bata gamit ang alphabet, bata, B-A-T-A, bata. O, diba? May pangalan yung letter, tapos may pronunciation pa siya. O, hindi, kapag ikaw ay nag-aaral ng alphabet, iba ang pangalan, iba pagka ginamit mo sa salita. Ngayon, kung pagka baybayin, or katutubong sulat ng Tagalog ang gagamit mo, baybayin mo ang bata. Bata. Ba? Tapos, ta. Oy, dalawa lang ang iyong ano. Tapos walang pinagkaiba. Yung pangalan, dun sa titik, sa tunog na ginamit mo sa salita. Silabik yung ating mga salita, hindi katulad sa English ng sounds. Mas sa tunog nagbabata yung wika niya. So sa atin kasi ay yun sa syllable, no? Halimbawa, in general, no, sa mga wika sa Pilipinas, kapag marunong ka ng yung abakada, mabilis kang matututong magbasa na sa Pilipino at sa Tagalog o sa iba pang wika sa Pilipinas. Kasi ganun yung, yung structure ng ating mga salita. Yun din yung nagmula kasi nga din nga sa ating baybayin, sa ating katubong alpabeto na silabik ito, no? Tapos sa baybayin ay 3 lang yung ating patinig. So, ano lang yun, a at I or e, isa lang yun. O, tsaka isa lang yun. Kung minsan natatanong sila, ano ba ang spelling ng balot? Balot yan sa akin, pero i-spell natin siya ng balot. Parang ganun, pero hindi mo binibigas ng ganun. Yung iba, ate, ati, o kuya at si kuya. Dun kasi nga, iisa lang siya sa atin. Pero syempre, dahil sa pagpasok ng influensya ng wikang Espanyol, kailangan nating paghiwalayin yung tunog ng I at I. Yung O at U. Kasi may mga salita na pag hindi mo pinag-iba yung tunog ng I at I, ay mag-iiba yung kahulugan ng salita. Halimbawa, mesa, iba siya sa misa. Yung uso, iba siya sa oso. Yung mga ganoon, kasi nga na-impluwensyahan na tayo ng ibang wika, kaya nagbabago din ito. Pero yang, halimbawa, panitikan. Siyempre, mag-umpisa ka sa bugtong at sa lawikain. Ngayon, class, magbubugtungan tayo. Tignan natin kung alam nyo tong mga to. Okay po, ma'am. Simulan natin sa madali. Ito. Nagtago si Pedro, nakalabas ang ulo.
Ano ang sagot? Mama ko. Pako. Tama! Ito ang susunod. Isang senyorita nakaupo sa tasa. I know this. Is it kasoy, ma'am? Tama! Kasoy nga ang sagot. Itong huli, tingnan natin kung mahuhulaan ninyo. Yumuko man ang reyna, di malalaglag ang korona. Parang yung hirap naman yan, ma'am. Oo nga po, serious na po. Eh di bayabas? Ah. May pasyon. Ang totoo, sa Tagalog, unang nagkapasyon. Siyempre, pangunahin na ang tula ni Francisco Balagtas. Tagalog yun. O pagsintang labis ng kapangyarihan, 10 mag-aamay iyong nasasaklaw. Pag ikaw ang nasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. At yuyukura na ang lalong dakila. Bait, katwira ipangangan, yaya buong katungkulay wawaling bahala. 10 ng hiningay, ipauubaya. So, kailangan nating banggitin talaga na ang Tagalog ang isa sa may pinakamayamang panitikan. Siyempre, no, nailimbag na naisulat na kasi. Pero sa print, ito yung pinakamayaman. So, isa rin yan sa naging dahilan ng basis kung bakit naging wikang pambansa. Kasi yun ang tingin ko sa sa wikang Tagalog at sa panitikan ng Tagalog, no. Ito ay napakayaman at isa sa mga wika sa ating bansa na pwede nating maipagmalaki dahil sa yun nga, mayaman sa bokabularyo at mayaman din mismo sa panitikan. At marami ding mahuhusay syempre na Tagalog, doon nagsimula din napakarami nating bayani na Tagalog. Pero syempre din na may mga bayani rin naman tayo sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Pero mas marami pa rin talaga ang Tagalog. Aling pag-ibig pa ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubaang lupa. Aling pag-ibig pa? Wala na nga. Wala. Ulit-uliting mang basahin ng isip at isa-isahing talastasing pilit ang salita't buhay na limbag at titig ng sangkatauhan, ito'y namamasid. Banal na pag-ibig, pag ikaw ang nukal, sa tapat na puso ng sino't alinman, imbit taong gubat, maralita't mangmang, nagiging dakila at iginagalang. Pagpupuring lubos ang palaging hangad sa bayan ng taong may dangal na ingat, umawi, tumula, kumathat sumulat, kalakhanding niya'y isinisiwalat. Walang mahalagang hindi inihandog ng may pusong banal sa bayang nagkupkop. Dugo, yaman, dunong, katiis at pagod, buhay may abuting, magkalagot-lagot. Pag-ibig sa tinubuang lupa ni Andres Bonifacio. Kaiba sa itsura, gamitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. O pailog o sa dagat, bundok at kapatagan, wika'y magsisilbing tulay. Pagkakaisa ng pagkakaiba. O pailog o sa dagat, bundok at kapatagan, wika'y magsisilbing tulay. Sa ngayon, ang mga sub-language natin o jargon ay mga salita ito na may kaugnayan sa internet. Yun yung nakikita ko sa ngayon. So marami tayong mga terms, halimbawa yung sa blogging, no, sa social media, na hindi mo na naman ito itina-translate sa iba pang mga katutubong wika or ano namang wika, kundi ganun mo na ito ginagamit.
So, ito yung mga sumisibol sa ating mga panahon o kaya ay meron tayong mga salita na nabibigyan ng bagong kahulugan o parang nagkakaroon ng reinvention of meaning. Ang isa sa mga pinakahalimbawa ng salitang yan, yung salitang wagas. Usong-uso yan. Wagas ka namang makangiti, ibig sabihin nun sobra-sobrang ngiti, di ba? Pero kung titingnan mo yung dating kahulugan ng salitang wagas, maikukonekta mo siya sa purong pagmamahal, no? Yung parang pure love, no? Pero yun nga, nitong mga nakaraang mga taon, iba ang ibig sabihin ng wagas sa kasalukuyang panahon. So, meron tayong mga ganoon. Ayun nga, ito yung hindi naman talaga wika yung sumisibol, kundi salita. Pag sinabi kasi nating wika na sumisibol, to kasama dun yung grammar, yung mga morphemes lahat. So ito kasi ay mga words. O mga salita lang. At yan nga, ito ay bunga kasi din ng teknolohiya. So dahil dun sa internet. Yun namang mga sa LGBT, no, may pinagkuhaan talaga sila nung salita. Kadalasan hindi sila nag-iimbento. Kadalasan sila ay kumukuha ng mga salitang existing na. Tapos nilalaro-laro lang nila. Halimbawa, yung salitang tsaka, nag-evolve siya na ang ibig sabihin ay pangit. Tsaka, ibig sabihin pangit, walang ganda. Root word, tsakakan. Synonyms o magkasing kahulugan. Chapter, chararat, tsaka Zulu, tsaka. And I thank you. Yung repa, pare, pero dun kasi ito nagsimula, di ba, mula siya sa kumpadre, naging pare. Pero Espanyol kasi yun. May mga pinagsisimulan yung mga ganong salita, pero lang naman ito, kumbaga pinaglalaruan lang natin at namamatay din ito sa mga particular na panahon. Pwedeng uso ngayon, sa susunod hindi na siya uso. Pare, tawagan ng mga lalaki sa isa't isa. Maaaring sa kaibigan o di kilala. Synonyms o magkasing kahulugan. Repa pips, pards, repa. Halimbawa, I love you. Babaguhin mo lang siya. Depende kung paano mo siya ginagamit. Ito pala, halimbawa, matanda. O yan, galing yung sa Tagalog, di ba? Tapos sa salitang ay nagiging thunders. Stress drillo na ako magbuhat ng mabigat. Thunders na kasi. Ibig sabihin, matanda na. Synonyms or magkasing kahulugan. Thundercats, Thunder Diva, Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo. Thunder. Pero kalaunan kasi nga ay nakakalimutan din naman at yung bagong henerasyon ay lilikha ng ganito. At sa palagay ko, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi naman ito na isasama sa diksyonaryo. Kasi hindi mo naman ito ginagamit sa formal na diskurso. Hindi naman pwedeng nagdidiskurso ka tungkol sa LGBT. Ang wika mo rin ay pang-LGBT. Sino makakaintindi sa'yo, di ba? Kasi hindi na siya pa formal language. Kaya hindi siya nasasama sa dictionary kasi ginagamit mo lang siya sa isang particular na panahon at usually sila ay nawawala din. Pag sinabi natin wikang Filipino, pwede tayong manghiram sa iba pang mga katutubong wika at mga wikang dayuhan. Pwede na natin yung angkinin Filipino kasi ang wikang Filipino batay sa definisyon ng KWF ay pinapayaman ng mga wikang katutubo at mga nakapasok ng wika mula sa mga wikang dayuhan. So yun yung konsepto ng Filipino. O ngayon, susubukan kong ipaliwanag ang ating leksyon sa matematika sa wikang Filipino. Pwede ba yun, ma'am? Di ba ang mga science at math subject sa English lang tinuturo? Mali kayo. Patutunayan ko.
Ang paksa na ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa integers. Ang integer ay salitang Latin na ibig sabihin ay buo. Ang simbolo sa gisag na ginagamit para kumatawan ng integer ay letrang Z. Mula ito sa wikang Aleman at ang ibig sabihin ay numero. Mula rito, maaari nating bigyang kahulugan ang salitang integer. Ang integers ay grupo ng mga positibo at negatibong buo na numero o whole numbers. Meron din tayong tinatawag na number line. Bilang halimbawa, hinati sa dalawang parte. Ang nasa gitna ay 0. Meron tayong mga positibo or positive na numero sa kanang banda. Sa kaliwang banda ay mga negatibong numero. O, ano? Gets nyo? Pero lilinawin ko, hindi na Tagalog ang wikang pambansa. Ang wikang pambansa ay Filipino. Kaya nga mas gusto kong sinasabi lagi, Filipinohin mo, huwag mong Tagalogin lang. Kaya nga kahit sa usapin ng siyensya, hindi mo tatagalogin. Filipinohin mo. At yung Filipino, maluwag na tatanggap ng mga terminolohiya na Ingles. Pero kung Tagalog yan, pipilitin Tagalogin yan. Buhay na buhay ang wikang Tagalog dahil andyan ang mga Tagalog at nagsisipag Tagalog. Ang Tagalog, hindi to pwedeng mamatay. Oo, hindi to pwedeng mamatay. At pag namatay ito ay nakakalungkot kasi sa dami ng nagsasalita. Bakit siya kailangang mamatay o bakit ito mamamatay? Kasi hindi mamamatay ang isang wika kapag ginagamit ito araw-araw at itinuturo mo to sa mga anak mo at ginagamit ito sa bahay. At syempre, mas makakadagdag sa pagpapataas ng antas ng wika, mas nai-intellectualize ang wika kung gagamitin natin ito sa edukasyon, sa komunikasyon at sa media. At sa akin naman palagay ay ang Tagalog ay ginagamit pa rin sa mga larangang nabanggit. Kaya hindi ito mamamatay at patuloy pa rin itong umusbong, do syempre dahil buhay ang wika, may impluwensyahan pa rin ito ng mga iba pang wika sa Pilipinas. Ay naman pala talagang magkaiba ang wikang Tagalog sa wikang pambansa na Filipino. Gayunpaman, sabi nga ni Ginang Lourdes, ang Tagalog ay mananatiling buhay hanggat ginagamit ito tulad ng iba pang mga wikang pag-uusapan natin sa ating serye. Sa susunod na linggo, kilalanin naman natin ang wika ng ating mga kabalen, ang Kapampangan. Ako po si Loren Legarda. Huwag palagpasin ang pagkakataon, ngayon na ang panahon. May palaganap ating wika sa bagong henerasyon.